Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa isang pahayag ni Senate President Escudero tungkol sa nangyaring kudita sa Senado. I don't know bakit niya nasabi to. Baka parang joke lang. Kaya lang sa tingin ko, itong remarks na ito lalong nagpalaki sa galit o tampok ng mga senador na apektado sa kudita, lalo na yung solid 7 na grupo ni Senator Mig Zubiri. Okay, ano itong pahayag na ito? Pakinggan natin itong balita ng Net25. Wala pa namang luhang tumutulo pero bahagi lang ito ng proseso. Naniniwala ako na malalampasan ito ng Senado bilang isang institusyon. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kaligayahan, may panahon na may hinaharap tayong paghamon, may panahon din naman ng magaang lahat. Isa marahil ito sa mga panahon na nabanggit ko nung una. Pero mararating din natin yung magandang panahon kung saan magiging mas maayos ang relasyon at takbo ng Senado. Tiniyak ni Escudero na handa siyang makipagdialogo sa kampo ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri, pero pahupain niya muna ang galit, lalo na ng mga nasaktang kasamahan. Nauna nang naghayag ng kanilang sentimiento ang 6 sa mga senador na pumanig kay Zubiri dahil sa pagsuporta sa pagpapatalsik dito bilang leader ng Senado. Bumuo rin ng alyansa ang mga kumampi kay Zubiri at mas piniling maging independent. Dahil dyan, pinangangambahan ang pagkakawatak-watak ng tinaguriang supermajority sa Senado. Ilan sa kanila, kabilang na si Senator Joel Villanueva, nagsabing pinag-aaralan na ang pagpanig sa oposisyon sa Senado at tuluyan ng kumala sa majority bloc. Hindi matanggap ni Villanueva ang nangyaring kudita dahil isaanyang malaking sampal ang nangyari sa liderato ni Zubiri. Sa kabila niyan, tiniyak ni Escudero na uhupa rin ang tensyon at magkakaisa ang mga mambabatas para sa bayan. So, yun po. Yung sabi niya na parang tumatawa pa siya na wala pa namang tumulong luha. Tapos sabay tawa at tumawa rin yung mga reporters. Kailangan pa ba niyang hintayang lumuha lahat ang solid 7? Totoo nga, hindi naman sila lumuha. Isa lang ang lumuha, si Senator Bato. Grabing luha niya. Kasi akala ni Senator Bato na siya ang dahilan kung bakit natanggal si Zubiri yung PIDEA leaks hearing. Yan. Lumuha siya, but later on bumaliktad. Kasi si Bato originally sumuporta kay Zubiri. Then bumaliktad, sumuporta na kay Escudero. Yun, lumuha. But itong solid 7, walang luha, matatag, kaya lang hindi mo maitatwa, nasaktan, galit. Kaya to me, sa akin lang ito yung ganong remarks na wala pa namang tumulong luha is very insensitive remarks. Instead na ang SP President sana magbitiw ng mga salita na that will lead towards reconciliation, forgiveness. Wala, lalong nakadagdag ito sa galit at sakit na nararamdaman ng solid 7 sa atin. I don't know kung anong dating sa solid 7, yung ganitong remarks na wala pa namang tumulong luha. Okay, so yun, nabanggit din ng Senate President yung parang there's a time for everything. Na may panahon ng kalungkutan, kaligayahan, based yan sa Bible, sa Ecclesiastes, a time for everything. A time to plant, a time to pluck, a time to mourn, a time to rejoice, a time to die, a time to live, something like that. Yes, I agree na may time for everything. Umaasa ang Senate President na
babalik din ang magandang relasyon. Kasi dati, ganda ng relasyon sa Senado, yung super majority, 22 sila na magkakasama in support sa administrasyon ni PBBM. Ngayon, nasira na yung ganong relasyon dahil sa nangyaring kudita. So, very optimistic ang Senate President na may babalik ang magandang relasyon. But ang tanong, how long? Gaano katagal maghilom ang sugat sa damdamin na itong Solid 7? So, maganda yung plano ng ng Senate President na mag-initiate siya ng dialogue sa Solid 7. So, nabanggit niya sa interview ng Net25 sa kanya na bago mag-SONA ang Pangulo, I think July 22, subukan niyang makipag-dialogue. At mga 2 buwan pa yung recess eh. So, umaasa ang Senate President na within that 2 months, medyo humupa na yung galit o tampo. Tama naman yun. Kasi lahat tayo bilang tao, di ba? Naranasan din natin yan, yung nasaktan o yung we felt betrayed, trinidor tayo ng ating kaibigan. So, sa ngayon, talagang masakit. Kaya lang, hopefully, after 2 months, baka humupa na at sa pag-dialogue, ako, optimistic naman ako na huhupa rin yan yung galit at tampo. At sana, mangingibabaw pa rin yung pagmamahal sa inang bayan. So I agree with Senate President Zubiri na yung relasyon in due time is babalik. Hopefully, mag-reconcile ni sila after mga 2 months before yung regular opening ng 3rd regular session. But, okay, ito, yung super majority. Wala na, hindi may babalik yun. Itong Solid 7, dalawa lang option nila, they will remain independent or join the minority bloc opposition. Yung super majority sa Senado, wala na yun. The end. Hindi na makakabuo ng super majority ang Senado in support to this administration. Wala na. Delikado, as far as Senate is concerned, delikado ang standing nila. Kasi sa ngayon, 15 yung majority. Alanganin doon yung hindi all the time nasusuporta. Kumukontra yung si Senator Villar and Senator Amy. Nasa majority block. From time to time, kumukontra yan eh. Lalo na si Super Ate, kumukontra yan. So, hindi solid support yung si Senator Villar and Amy. Lalo na yung PDP laban. Delikado sila dyan. Yung Robin Padilla, Bongo, Tolentino, and Bato. Watch out itong 4 na PDP laban. Yung marami ang nagtataka bakit itong mga PDP laban kumampi sa majority. May rason yan. Alam nyo na, ang Tatay Digong na chairman ng PDP, wala na palang laban. PDP, ay chess player yan, grandmaster yan. Kaya, ang maasahan lang na all-out support sa administrasyon, mga 10 lang. So, kulang. So, yung powers that be,
yung nasa likod lahat nito. Malaking pagkakamali itong ginawa nila, yung powers that be, yung sabi ni Senator Zubiri na makapangyarihang tao na nagpatalsik sa kanya dahil hindi niya sinusunod ang utos. So akala nitong powers that be na naalisan na sila ng tinik sa lalamunan dahil napatanggal nila si Zubiri. But to me, they were totally wrong. Mas lalong lumiit yung suporta nila from senators kasi nadagdagan ang opposition. So, tama si Rigoberto Tiglao, yung kanyang column sa Manila Times, sabi niya, yung Senate kudita is bad for Marcos Jr. and bad for the country. Dumami ang opposition. I agree. Bad for the country kasi kawatak-watak. Sana nga yung dialogue na gagawin ni Senator Escudero, pakikipag-usap itong Solid 7, may magandang resulta. Na wag nilang unahin yung mga personal na damdamin nila, kundi ang isaalang-alang ang bayan. And I believe, naniniwala ako na ganun ang gagawin ng Solid 7. Kung ikakaganda ng bayan, they will support yung mga legislative agenda. Ba, kung personal o political reasons, lalo na yung tsa-tsa, wala silang maasahan dyan. Yung Solid 7, kukontra sa itong tsa-tsa, yung resolution of both houses number 6. Wala na, patay na yun. Kaya maganda yung ginawa ni Senator Padilla. Naghain ng resolution of both houses number 8 na ang laman nito is dapat yung charter change is through a constitutional convention. Yun ang tama. Kasi klaro na pag didibatihan talaga kung ano yung ano, medyo magastos lang ang constitutional convention. Kaya lang yun ang mas tama. And I believe ito na, patay na talaga yung tsa-tsa na gustong mangyari ng powers that be. Kaya goodbye. Yung kuha nila na magkaroon ng change of government, parliamentary system para maging prime minister, yung isa dyan na walang pag-asang manalong presidente, wala na, patay na yun. So, let's wait what happens. Let's pray na madaling maghilom yung tampok sugat ng Solid 7 para magkaisa para sa bayan. But as far as tsa-tsa is concerned, it's dead. Goodbye, powers that be. Para niyong pinukpok ang inyong ulo ng martilyo.